Bumuhos ng malakas ang ulan sa maliit na bayan ng Ashwood nang tumunog ang dispatch phone na bumasag sa makapal na katahimikan ng madaling araw. Ang boses sa kabilang dulo ay nanginginig, halos isang bulong na nabulunan sa takot. Mamamatay siya ngayon. Ang opisyal na sumagot ay lumipat sa kanyang upuan, sinusubukang intindihin, ngunit bago siya makapagtanong, ang matalim na pag-click ay tinapos ang tawag. Sa labas, walang laman ang mga lansangan, ngunit tila gumagalaw ang bawat anino. Ang pinakanakababahala na detalye ay hindi ang mismong babala, ngunit ang nakagigimbal na sensasyon na kumalat sa silid nang malaman nilang hindi secure ang linya. May ibang nakikinig. At baka hindi lang nakikinig ang isang tao, baka naghihintay sila ng tamang sandali para kumilos. Agad na niripaso ang recording ng tawag at ang isang bahagya na nakikitang ingay sa background ay nagpakita ng mabigat, nakapos na paghinga, na parang gustong ipaalam sa kanila nang nanghihimasok na nandoon siya. Ang tunog ay hindi ordinaryong panghihimasok, ito ay sinadya, halos choreographed. Habang sinubukan ng mga opisyal na subaybayan ang pinagmulan, nagsimulang dumating ang isang stream ng mga address sa pamamagitan ng hindi kilalang mga mensahe. Lahat ay nakalink sa isang solong babae, Claire Hensley. Maganda, maimpluwensyang at may mga sikretong sumisira sa karera na markahan na siya ngayon. Ngunit ang walang alam sa departamento ay na, sa bawat segundong lumilipas, humihigpit ang silo at ang banta ay hindi nagmumula sa isang mamamatay lamang. Sa loob ng mismong silid na iyon, may mas interesadong makita siyang patay kaysa iligtas siya. Kung ang paghahayag na ito ay sumasalamin sa iyo, mangyaring mag-like at mag-subscribe dahil kung ano ang darating ay maaring magbago sa kapalaran ng iyong tahanan. Ang bayan ng Ashwood ay tila ordinaryo mula sa labas. Mga kalyeng may linya, mga storefront na nagpapakita pa rin ng mga dekorasyong Pasko sa labas ng panahon at mga kapitbahay na bumabati sa isa't isa ng automatikong mga ngiti. Ngunit ng umagang iyon, may isang bagay na lumilipat sa hangin, na para bang ang mga mapayapang harapan ay nagtago ng pigil na hininga, isang isinumpang lihim na hindi na mapipigil. Sa loob ng punong tanggapan ng pulisya, ang malamig na liwanag ng mga monitor ay sumasalamin sa pagod na mga mukha at ang tunog ng ulan na tambol sa bubong ay tila minarkahan ang oras ng isang hindi nakikitang countdown. Sa backdrop na ito, nagring ang telepono. Kakaibang umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na silid. Ang operator, isang duty sarhento na nagngangalang Miles Carter, ay kinuha ang receiver, hindi kailanman naisip na ang kanyang mga susunod na salita ay magpapagigil kay Ashwood mula sa kanyang pagkakatulog at ilulubog siya sa isang buhay na bangungot. Siya ay mamamatay ngayon, sabi ng boses, napakababa na tila dumaan sa isang pasilyo ng mga anino bago makarating sa linya. Napabuntong hininga si Miles, naghihintay ng higit pa, ngunit ang dumating ay katahimikan na puno ng layunin. Tatanungin na sana niya kung sino ang nagsasalita ng isang malakas na kaluskos ang nag-anunsyo ng pagtatapos ng tawag. Walang numero sa caller ID, walang pangalawang tawag. Tanging ang nakasusuklam na kahungkagan na iyon ang nag-iwan sa lahat ng tao sa silid na mas malamig kaysa sa hangin sa labas. Tumayo si Miles. Nakahawak pa rin ang kamay niya sa receiver na parang sinusubukang kunin ang hindi nakikitang clue mula rito. Ngunit pagkatapos ay tumingin sa kanya ang wiretapper sa kabila ng mesa, ang kanyang mukha ay maputla. Mayroon kang ibang linya na konektado. May nakikinig. Saglit, walang gumagalaw. Ang malayong tunog ng ulan ay tila tumindi at ang lungsod sa labas ay patuloy na natutulog, hindi na malayan na malapit ng maging kaaway ang oras. Sa bulletin board, isang stack ng malamig na mga kaso ang lumabas. Ngunit ngayon, alam ng lahat na bago mag-umaga, isang bagong pangalan ang idaragdag sa listahan. At ito, kung sino man ang bumulong sa telepono, ay hindi magkakaroon ng pagkakataon ng kaligtasan. Nang i-play ng recorder ang tawag sa pangalawang pagkakataon, ang buong silid ay sumandal na parang sinusubukang makuha ang tunog. Ang nanginginig na boses ng babae ay inulit ang pangungusap na parang isang hatol na napagpasyahan na,
Siya ay mamamatay ngayon. Maya-maya, gumapang ang balat ni Miles dahil sa mabigat, mabagal, halos maindayog na paghinga. Hindi ito panghihimasok, hindi ito pagkakataon. Ito ay isang taong nakikinig at nilinaw na naroon sila. Isang tunog na hindi sinusubukang itago, ngunit iginiit ang sarili bilang isang presensya, yaong ng isang mandaragit na nakapili na ng biktima nito. Habang sinubukan ng technical team na ihiwalay ang ingay upang masubaybayan ang pinanggalingan nito, ang panloob na radyo ay pumutok na may babala. Isang hindi kilalang mensahe ang dumating lamang sa cellphone na naka-duty na naglilista ng 3 mga address na nakakalat sa paligid ng lungsod. Ang una, isang lumang cafe sa 6th Avenue. Ang pangalawa, isang asul na panig na Victorian. Ang pangatlo, isang penthouse sa downtown. At lahat sila ng walang pagbubukod ay nalink sa pangalang Claire Hensley. Hindi kilala ni Miles ang babae, ngunit ang pagbanggit lamang ng kanyang pangalan ay nagdulot ng matinding katahimikan sa buong silid. Si Claire ay hindi ordinaryong mamamayan, anak ng dating senador, balo ng isang construction magnate at madalas nakasama sa column ng Chismis. Maganda, charismatic at napapalibutan ng impluensya. Mayroon din siyang mga kaaway at hindi lamang sa mga bilog ng negosyo. Napansin ni Miles ang ilang mga kasamahan na nagpapalitan ng mabilis na tingin na parang alam na nila ang higit pa sa nais nilang sabihin. Habang nagpapasya ang kapitan kung dapat ba itong ituring bilang isang banta o isang kalokohan, lumingon ang data analyst sa grupo, lumiwanag ang kanyang screen. Ang mga address ay hindi random, ngunit ang mga puntong konektado sa isang malinaw na ruta na parang may nagmamarka ng landas na tatahakin noong gabing iyon, isang ruta na nagtatapos sa sariling mansyon ni Claire. Lalong lumakas ang ulan, kinalampag ng hangin ang mga bintana, at isang kaluskos sa linya ng kuryente ang bumulusok sa silid sa kadiliman sa loob ng 3 walang katapusang segundo. Nang bumalik ang liwanag, naramdaman ni Miles na may lumilipat na parang kumurap lang ang lungsod, at sa pagpikit na iyon, may humakbang papalapit kay Claire. Mabilis na dumating ang desisyon, hindi na nila hihintayin na mangyari ang banta. Ngunit ang hindi pa alam ni Miles ay bago siya marating, kailangan niyang lampasan hindi lamang ang mga matubig na kalye, kundi pati na rin ang isang mina ng kasinungalingan, utang ng pabor at tahimik na pagtataksil, kung saan ang bawat pamilyar na mukha ay nagtatago ng posibilidad na maging kalaban. Ang mansyon ni Claire Hensley na nasa itaas ng Maple Ridge ay nagmistulang isang larawan ng magazine mula sa malayo, malinis, na mga linya, salamin at kahoy, mga maiinit na ilaw na sinasala ang pagbagsak ng ulan, ngunit sa loob may temperaturang hindi kabilang sa thermostat. Tinawid niya ang pasilyo na may sinusukat na mga hakbang, bahagyang nanginginig ang mangkok ng tubig sa kanyang kamay habang tinatahi ng kulog ang langit sa likod ng mga kurtina. Alam niya kung paano makilala ang bigat ng isang gabi kapag nagpasya ang nakaraan na eksaktong interes. Sa sideboard ng entryway, 3 puting liryo ang nagpapalabas pa rin ng sobrang matamis na amoy. Dumating sila ng walang tiket. 1 oras lang ang nakalipas, hinatid ng driver na hindi masabi kung sino ang nagbayad. Nakatagilid silang sinulyapan ni Claire na tila nag-iisip ng mga intensyon sa malambot na ningning ng kanilang mga talulot. At pagkatapos ay inilipat ang tingin sa antigong orasan sa dingding na namana sa kanyang ama. Bawat tik ay tila hinihigop ang bahay, nilalamon ang mga segundo sa matiyagang gutom. Nag-vibrate ang cellphone niya, isang hindi kilalang numero. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya itong tumunog, hinayaan ang tunog na tumawid sa silid at bumalik na parang isang echo, at nang huminto ito, saglit na tila mas malaki ang mansyon na para bang pinalaki ng katahimikan ang mga dingding. Huminga ng malalim si Claire, kinuha ang remote ng security system at tiningnan ang mga kamera. 3 batik ng ulan na nagfo-fogging sa lens ng gate, nagniningning ang hardin na parang basag na salamin. Walang laman ang kalye, maliban sa isang sedan na nakaparada masyadong malayo sa gilid ng bangketa. Nakapatay ang mga headlight, ngunit ang anino ng isang tao sa driver's seat
na parang kuwit na nakabitin sa dilim. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at naramdaman niya ang lamig sa kanyang leeg. Ang pangalang Miles Carter ay wala pa ring kahulugan sa kanya, ngunit ang kanyang survival instinct ay humihimok na sa kanya na tumawag sa isang tao. Sa halip, nagdial siya ng ibang pangalan na iniligtas ng may maingat na puso, Nick. Napunta ang koneksyon sa voicemail. Ibinaba ni Claire ang tawag sa pagiging cool ng isang taong natutong mabuhay nang hindi inaamin kung gaano ito kasakit. Ang bahay na napakalaki ay biglang tila hindi nag-aalok ng mga lugar na mapagtataguan. Sa muling pagdaan niya sa entrance, napansin niyang may bahagyang tupi ang carpet malapit sa pinto, isang maliit na alon, siya duct. Ang tila isang quirk sa tela, sa malapitan, ay nagsiwalat ng bakas ng isang taong maingat na nagbukas ng pinto at mas maingat na isinara ito. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok, walang-wala sa lugar, ngunit ang manipis na tupi na iyon ay may pirma, hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumayo na may disiplina ng isang taong nagsanay sa kanyang mga kilos upang maiwasang mag-alok ng emosyon sa mga makakahuli nito. Sa mga uka ng alaala, lumitaw ang mukha ng kanyang ama, ang dating senador na nagtuturo na ang mga problema ay nalulutas sa pamamagitan ng katahimikan at pagsusuri. Ang kanyang asawa, pinatay 2 taon na ang nakalilipas sa tinatawag nilang aksidente na nag-iiwan ng mga kontrata na naging tagapagmana sa kanya ng kapangyarihan at mga kaaway. May isang emosyonal na account na bukas mula noon, isang pagkakasala na hindi niya ipinagtapat, isang pagpili na ginawa upang iligtas ang kanyang pangalan na nagbuwis ng sariling buhay ng isang tao. Minsan, sa pag-iisa, kinakausap niya itong walang mukha na aswang. Ngayon, hindi na niya kailangan, mukhang bumalik siya na may dalang address at oras. Nag-vibrate ulit ang cellphone niya. Isang text message na walang makikilalang nagpadala, "Huwag tumakbo, napakaliit ng lungsod ngayon." Naramdaman ni Claire na ang pangungusap ay tumama sa kanyang balat na parang yelo at sa isang segundo ay naisipang huminto sa garahe at magmaneho papunta sa pinakamalapit na hotel o sa pulis. Ngunit may ilang madilim na lohika ang nagsabi sa kanya na ang pagtakbo ay magbibigay lamang ng hugis sa kung ano ang humahabol sa kanya. Pumunta siya sa kusina, binuksan ang drawer ng kubyertos, pinasadahan ng kamay niya ang talim ng isang lumang pocket knife at saglit na kinasusuklaman ang sarili niyang imahe. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil alam niya na ang takot ay tapat na salamin ng lahat ng kanyang binuo. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell, isang malinaw halos magalang na tunog na salungat sa lahat ng tahimik na karahasan ng gabing iyon. Napabuntong hininga siya at bago lumapit, muling tumingin sa monitor ng intercom. Isang maitim na payong, isang hindi natukoy na mukha sa ilalim ng labi, at isang nakalahad na kamay na may hawak na sobre ng Manila. Noon, sa kabilang bahagi ng salamin, narinig niya hindi isang bulong kundi isang presensya na parabang ang bahay mismo ay tainga ng isang tao. Mamamatay siya ngayon. Hindi ito binuksan ni Claire, ngunit naramdaman niya na mula sa sandaling iyon, ang gabi ay hindi na pag-aari sa orasan sa dingding. Pag-aari iyon kung sino man ang nasa labas at kung sino man siguro ang nakikinig sa loob. Pinutol ng patrol car ni Miles ang 6th Avenue na parang basang blade, ang mga wiper na nagwawalis ng ulan sa isang nerbyos na ritmo, at ang harapan ng lumang cafe ay lumitaw sa kanan, ang mga dilaw na ilaw ay sumasala sa fogged na salamin. Nagpark siya ng 2 block ang layo ng katutubo at lumakad ng nakataas ang kwelyo ng kanyang coat, naramdaman ang lamig na hindi karaniwan sa panahon. Sa loob, inanunsyo ng doorbell ang kanyang pagpasok at ang bango ng sunog na kape ay sumalubong sa kanya ng nakakapagod na matalik na pagkakaibigan ng mahabang gabi. Tumingala ang attendant, nakilala ang kanyang uniforme at hininaan ang kanyang boses nang hindi tinatanong. "She stopped by kanina. She asked me to leave this in case may magtanong sa pangalan niya." Isang Manila na sobre, nakapareho ng naghihintay sa pintuan ng mansyon, ay inilagay sa counter
na may kasalanan na may nagpapahinga ng sugatang ibon. Maingat itong binuksan ni Miles. Isang butil na larawan ng Polaroid ang nagpakita kay Claire na nakatayo sa harap ng isang lapida sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan noong isang araw. Thomas Rollins. Sa likod nito, sa pinong panulat, isang pangungusap na tila nakasulat sa loob ng kanyang lalamunan. Ang huling utang ay dapat bayaran ngayon. Rollins. Ang pangalan ay nagsindi ng isang lumang bombilya sa memory drawer ng departamento. Mga kontratista, mga pampublikong kontrata, isang tulay na binuksan ng huli para sa mga kailangang tumawid dito. Tinitigan ni Miles ang salamin at ang kanyang imahe ay nabasag sa mga patak. Ang tunog ng pagkaskas ng upuan ang humila sa kanya mula sa eksena, isang lalaking nakakap, umiinom ng kape mag-isa sa sulok, masyadong mabilis na tumayo at umalis na may nakasukbit na dyaryo sa ilalim ng kanyang braso nang hindi nagbabayad. Sinundan siya ni Miles sa kalye, ngunit nakita lamang ang makintab na trail ng aspalto at, sa sulok, isang madilim na sedan na humiwalay nang walang mga headlight. Bumalik sa cafe, isinilid niya ang Polaroid sa loob ng kanyang bulsa at nakatanggap ng isang huling piraso ng impormasyon mula sa attendant na sinalita na parang nagkukumpisal ng isang maliit na kasalanan. She wasn't alone. She was expecting someone named Nick. Ang pangalan ay pumasok sa Miles na may bigat ng isang katawan sa tubig. Sa pag-alis nito, ang radyo sa kanyang dibdib ay sumisitsit na may panghihimasok, ngunit hindi karaniwan. Nagkaroon ng parehong pulso ng mabagal, nakapos na paghinga, tulad ng metronom na walang musika. Pinindot niya ang button, tinawagan ng gitna at isang malinaw na boses ang sumagot. Ang isa pa gayunpaman ay hindi nanggagaling doon. Nagmumula ito sa malapit, isang anino na nakadikit sa sistema na parang may nagdikit ng lihim na tainga sa mismong balangkas ng lungsod. Sa kabilang bayan, huminga ang mansyon ni Claire sa sarili nitong ritmo. Pinagmasdan niya ang lalaking may payong sa butas ng silip, hindi pa nabubuksan, at pinagmamasdan ang pagtanggal nito ng sobre at iniligpit ito, na para bang ang kanyang misyon ay para lamang kumpirmahin na siya sa kanyang suit ay nakauwi na. Tumayo siya ng ilang segundo, nakikinig sa pagbabago ng katahimikan pagkatapos na may umalis. Hindi ito kawalan, ito ay isang presensya na nagpapanggap na wala. Bumalik siya sa monitor at napansin niyang medyo nakabukas na ang bintana ng sedan na nakaparada sa di kalayuan. Anuman ang nasa labas ay natututo sa kanyang tiyempo, ginagaya ang kanyang mga hakbang, nagiging salamin. Sa dashboard, nanginginig ang kamera ng garahe, hindi ito hangin. Ito ay isang taong dumaan na malapit lamang, ang isang taong pamilyar sa disenyo ng bahay, ang mangahas. Mabilis na tumakbo si Miles patungo sa pangalawang address, ang blue-sided Victorian. Naglangit-ngit ang mga porch boards na parang inaalala kung sino ang pumapasok. Nakaawang ang pinto at sa bulwagan ang sinaunang amoy ng basang kahoy na hinaluan ng matamis na pabango, mga liryo na sa espasyong iyon ay parang tawa sa isang libing. Sa isang bilog na mesa nakabukas ang isang scrapbook, pinutol na mga ulo ng pahayagan, mga larawan ni Claire sa mga kaganapan sa Kawanggawa, malalawak ng ngiti na pinutol ng galit na mga kamay. Sa ilang larawan, minarkahan ng bilog ng panulat ang mga mukha na hindi kanya. Sa tatlo ang parehong lalaki sa background. Nick, discreet, palaging masyadong malapit ng hindi inaanunsyo. Sa likod ng huling pahina, isang listahan, mga petsa, lugar, oras, at isang salitang paulit-ulit na parang refrain, mga utang. Naramdaman ni Miles ang pagbaba ng bigat mula sa kanyang tiyan hanggang sa sahig. Ang linya ng radyo ay muling sumirit at sa pagkakataong ito, ang kanyang hininga ay sinamahan ng isang parirala na binibigkas hindi sa mikropono, ngunit sa tainga ng isang taong nakikinig sa maling panig. Huli ka na. Pabalik-balik siyang lumingon, nakatingin sa bakanting pasilyo. Saglit na tumahimik ang ulan at bumalik na galit na parang may nagbukas ng pahina sa langit. Sa kalye nakaparada ngayon ang parehong sedan sa harap ng mansyon ni Claire. Isang kamay na walang pag-ibig
ang nagbuga ng sigarilyo sa malamig na bakal ng pinto. Ang pakiramdam ng kahihiyan, ang uri ng tanging takot ay maaaring mag-alok, ay nagsimulang bisitahin ang bahay, binuksan ang mga drawer na nakalok niya sa buong buhay niya. Sa ilang sandali, halos tawagan ni Claire ang kanyang ama, tulad noong 12 siya at nabasag ang bintana ng opisina at nalaman na pera. Ang benda na hindi gumagaling. Sa halip, tinawagan niya ulit si Nick, voicemail. At sa sumunod na katahimikan, isang alaala ang bumungad sa sarili. Ang mukha ng isang hindi kilalang babae sa likod ng isang silid ng hukuman, ang kanyang mga tingin ay nakatutok sa kanya na parabang sinusukat ang distansya sa pagitan ng hustisya at ang presyo na maaring bayaran ng isang tao upang makabili ng kanilang daan. Iniwan ni Miles ang Victorian, tiyak na ang ikatlong address ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang pangaakit. Nagpasya siyang baliktarin ang kanyang ruta, huwag pansinin ang saklaw ng downtown at dumiretso sa Maple Ridge kahit na walang opisyal na abiso. Nang buksan niya ang kumikislap na ilaw, huminto ang interference sa isang segundo na parabang huminto ang lihim na tainga para makinig ng mabuti. Then came the last anonymous message on the cell phone on duty, relayed to him by cold text. If you want to save her, arrive alone. Ang salitang nag-iisa ay nag-flash sa screen na parang isang intimate challenge. Alam niya na ang pagsunod sa sandaling iyon ay maaring isa pang anyo ng pagkakasala. Ngunit alam din niya na may mga gabi na ang lungsod ay tila ng huhuli ng personal na presyo mula sa mga tatawid dito. At si Ashwood, ng umagang iyon ay nangongolekta ng mga utang. Ang daan patungo sa Maple Ridge ay tila mas mahaba kaysa karaniwan, na parabang ang lungsod mismo ay naguunat sa mga kalye nito upang maantala ang sinumang maglakas loob na lumabag sa ruta. Nito, si Miles ay nagmamaneho ng mahigpit ang mga kamay sa manibela, ang kanyang tingin ay nakatutok sa rearview mirror. Alam niyang ang dilim sa likuran niya ay hindi kawalan ng paggalaw, kundi ang invisible presence na sumusunod sa kanya. Sa bawat pagliko, ang kanyang mga ilaw sa ulo ay tumatama sa mga basang puno, at ang tunog ng ulan sa windshield ay naghalo sa kanyang paghinga na mas mabigat kaysa sa kanyang inamin. Nang lumitaw ang mansyon na nakasilweta sa itim na kalangitan, naramdaman niya ang isang hindi sinasadyang pagnanais na bumagal, hindi dahil sa takot, ngunit bilang paggalang sa uri ng katahimikan na nauuna sa isang sakuna. Ang gate ay sarado, ngunit ang sistema ng seguridad ay paulit-ulit na nagbiip na parang isang heartbeat na wala sa ritmo. Nagpark si Miles sa labas ng mga kamera, naglakad papunta sa gate at pilit na pumasok. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay halos masusukat niya ang distansya sa pagitan ng kanyang katawan at ng tingin na sumusunod sa kanya. Sa loob nakaupo si Claire sa upuan sa sala, masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay niya sa pocket knife. Nakatutok ang mga mata sa pinto na tila naghihintay na huminga ito. Nang makita siya, hindi siya nakahinga. Pasimple niyang hinatak ang kanyang baba sa isang tuyong kilos na parang may kinikilalang figura mula sa nakaraan kahit na hindi pa sila nagkikita. Sinubukan ni Miles na magsalita, ngunit ang kanyang boses ay masyadong malakas para sa espasyo. Ibinigay niya ang kanyang pangalan, nakilala ang kanyang sarili bilang isang pulis, ngunit natagpuan na wala itong epekto. Simpleng tanong ni Claire, "Dumating ka ba mag-isa?" Ang tunog ng tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na parang isang batong nahulog sa malalim na tubig. Bago pa siya makasagot, may bumagsak mula sa likuran, basag na sinundan ng tuyong mga yabag sa basag na salamin. Hinugot ni Miles ang kanyang baril at sininyasan siyang manatili sa likuran niya. Pero hindi kumikibo si Claire. Nanatili siyang tahimik na parang nanonood ng paulit-ulit na eksena, isang déjà vu na may higit na alaala kaysa sorpresa. Bumaba siya sa bulwagan patungo sa kusina at nakita niyang nakabukas ang bintana sa gilid, basa ang mga kurtinang sumasayaw sa hangin. Sa sahig, isang trail ng tubig ang bumubuo ng mga linya na nagtatapos sa pintuan ng basement. Alam ni Miles na ang pagpasok ng mag-isa ay parang paglalakad sa isang lagusan. Hindi sigurado kung saan nagsimula ang pagbaba, ngunit ang kawalan
Nang oras ay nawalan siya ng mga pagpipilian. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, bawat hakbang ay lumalangit-ngit na parang tanong na ayaw ng sagot. Ang madilim na liwanag mula sa nakasabit na lampara ay umindayog na nagdulot ng mga baluktot na anino sa mamasa-masa na mga dingding. Sa background, isang nakabaligtad na upuan at sa sahig, isa pang Manila envelope. Siya ay yumuko, binuksan ito at nakita ang isang larawan. Si Claire, mas bata, sa tabi ng isang matigas ang mukha na lalaki. Si Nick. Sa likod ang pariralang bumalik ang mga utang. Sa sandaling iyon huminto ang beep ng security system at bumagsak ang bahay sa hindi natural na katahimikan. Tumingala si Miles at napansin, sa refleksyon ng metal na freezer, ang isang figura na nakatayo sa tuktok ng hagdan, hindi gumagalaw, nanunood. Nang lumingon siya, walang laman ang hagdan. Nagmamadali siyang bumalik sa sala, ngunit wala na si Claire sa upuan. Nakapatong ang pocket knife sa braso ng upuan, basang-basa na parang kakahugas. Sa harap ng pintuan maluwag ang trangka at dinadala ng hangin ang halimuyak ng sariwang liryo. Sa hardin, sa ilalim ng madilim na liwanag ng mga street lamp, isang anino ang dahan-dahang gumapang patungo sa gate. Tumakbo si Miles, pero bukas na ang gate. At sa basang aspalto tanging ang baluktot na refleksyon ng mga ilaw ang naroon at ang di kalayuang tunog ng isang makina na hindi nagmamadaling umaalis. Nakapatay ang sirena, mainit pa rin ang makina at pinili ni Miles na sumalungat sa kanyang salpok. Sa halip na sundan ng landas ng sedan, bumalik siya sa planta. Hindi siya nagtiwala sa pangako na ang pagdating mag-isa ay magliligtas sa sinuman. Sa Ashwood, ang mga pangako sa gabi ay nagligtas lamang sa nagkasala. Ang pasilyo ng istasyon ng pulisya ay amoy ng lipas na kape at basang metal, at nang hiningi niya ang log ng tawag, ang operator ng wiretap ay masyadong maraming segundo bago sumagot. Sa screen, ang numero ay mukhang isang multo, ngunit ang triangulation ay nagsiwalat ng isang hindi komportabling katotohanan. Ang tore na nakakuha ng boses ay 3 blok mula sa munisipal na sementeryo, ang parehong kung saan nakuhanan ng larawan si Claire bago ang lapida ni Thomas Rollins. Sinalubong ng mga mata ng kapitan si Miles na may nagyayelong kahinahunan. Iwan mo ang center cover sa Team A. Umuwi ka na, mag-isa ka dito, at pagod ka. Ang parirala, tulad ng sinabi, ay hindi payo. Ito ay isang pangungusap. Nagprint si Miles ng mapa na parang may dalang sikreto sa bulsa ng dibdib at umalis nang hindi nagpapaliwanag sa sarili. Nag-iba na ang tono ng ulan sa labas na para bang ang bawat patak ay tinuturuan na bumagsak sa tamang lugar upang pigilan ang mga yabag. Ang sementeryo ay nagtataglay ng maputlang liwanag sa mga marmol na pasilyo nito. Ang lapida ni Rollins ay nagpakita ng mga sariwang bulaklak, mga liryo sa halos propesyonal na kaayusan at isang Manila na sobre na nakalagay sa ilalim ng isang bato. Maingat itong binuksan ni Miles. Sa loob ay isang murang flash drive at isang Polaroid na kinuha mula sa isang mataas na anggulo. Hindi lamang si Claire ang makikita sa kanyang mga tuhod, kundi pati na rin ang isang tao sa background na nakasuot ng hoodie na may hawak na cellphone sa kanilang tainga, ang kilos ng isang taong nagsasalita ng mahina para marinig ng iba. Sa kotse, nagplay ang file, ang pariralang "She Will Die Today", inulit sa halos magkaparehong bersyon, tulad ng mga itinapon na take ng parehong bulong. Sa isa sa kanila, ang isang maliit na ingay ng pag-alis ay nagtraidor sa isang espasyong alam na alam ni Miles. Maikling echo, mababang kisame, lumang bentilasyon, ang basement mismo ng istasyon ng pulisya. Ang sinumang may access sa recording room ay maaring gumawa ng babala ng may katumpakan ng isang editor at magpakawala ng gulat sa mga target na lokasyon sa paligid ng lungsod. Ang maninila ay hindi lamang nasa labas, may badge siya. Samantala, tinawid ni Claire ang lungsod sa upuan ng pasahero. Ang kanyang sinturon ay humigpit na parang isang hindi kinakailangang yakap. Ang driver, ang kanyang mukha na kalahating nakatago sa anino ng dashboard, ay tinanggal lamang ang kanyang hood nang lumiko sila sa Washington.
Nick. Ang pangalan ng mga pahayagan ay hindi kailanman natutong mag-print dahil palagi niyang pinili na manatili sa fold ng larawan, masyadong malapit sa isang caption. Isang dating detective na disgrasya matapos ang isang investigasyon na kinasasangkutan ng mga taong hindi nagagalaw sa kanilang sarili. Ngayon ay nagmamaneho siya ng may sugatang kalmado. Hindi ka sumasagot sa ilang linggo, sabi niya, nang hindi ibinaling ang kanyang mukha. Huminga si Claire na parang binubuksan ng saradong sugat. Hindi ko kaya. Pinapanood nila ako. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nick. Lagi silang nanunood. Ngayon lang sila nagdesisyong mag-charge. Ang nakaraan sa pagitan nila ay kumalat sa loob ng sasakyan tulad ng lumang pabango. Mga lihim na pagtatagpo, ang hangal na pangako na ang pag-ibig ay makatiis sa mga pader na puno ng mga kamera. Ang biglang pagwawakas ng mamatay ang asawa ni Claire at hiniling ng kanyang ama na mawala siya sa lahat ng mga kwento na hindi nagsisilbi sa muling halalan ng sinuman. Ang pagnanasa na nananatili sa ilalim ng lupa ay nagiging isang ugali ng sakit. Sa dashboard, isang souvenir na hindi kasya, isang maliit na bouquet ng mga liryo na inilagay sa storage compartment na binili kamakailan. Napaatras si Claire ng 1 pulgada ang buo niyang katawan ay nagsasabing hindi. They're not mine, sabi ni Nick, masyadong sincere to sound innocent. Nasa upuan sila pagkapasok ko. Gusto niyang maniwala, ngunit ginugol ng lungsod ang maghapong pagtuturo sa kanya na ang mga paniniwala ay mga bitag. Ang ilaw trapiko ay nagbago sa main. Sa unahan, isang sedan ang nakaparada sa gilid, walang plaka na nakikita at isang payong ang bumukas na parang itim na bulaklak sa aspalto. Isang babae ang lumabas sa passenger seat at nakatayo doon, hindi nagmamadali. Pinagmamasdan ang loob ng kanilang sasakyan na may katahimikan na hindi tugma sa ulan. Ang kanyang mukha ay may uri ng kagandahan na pinatalim ng kalungkutan. Mga mata na natutong magbilang bago sila umiyak. Nakilala ni Claire ang balangkas ng hindi alam kung saan. Gumalaw ang bibig ng babae. Mula sa kalahating bukas na bintana ay lumabas ang isang tunog na hindi isang sigaw o isang babala, ngunit isang hatol. Siya ay mamamatay ngayon. Ibinalik ni Nick ang sasakyan at lumiko sa gilid, ngunit sumunod ang payong na para bang rehearsal ang lahat. Sa buong bayan isinasara ni Miles ang hood ng isang patchbox ng telepono sa paligid ng sulok mula sa mismong istasyon ng pulisya, kung saan ang isang lihim na wiretap ay kumikinang sa ulan na parang isang metal na insekto. Pinunit niya ito at saglit na huminto ang malakas na tunog ng paghinga sa radyo. Ilang sandali pa, bumalik ito, galing sa ibang lugar. Ito ay hindi isang wiretap, ito ay isang network. At may isang tao sa loob na bumuhay dito. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang partial license plate para sa sedan na cross-reference mula sa isang traffic camera. Ang pagkakataon ay nag-apoy na parang lagnat. Ang sasakyan ay nakarehistro sa isang kumpanya ng Shell na minsang tumustos sa mga kontrata para sa asawa ni Claire sa Rawlins Bridge Project. Ang karma ay hindi naglalakbay ng mag-isa. Sumakay ito kung saan man may silid. Lumiko si Nick ng 2 beses at huminto sa isang covered parking lot. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo ngayon, sabi niya. At ang ngayon ay parang huling hakbang bago ang dilim. Tinitigan ni Claire ang kamay niya na nanginginig para akusahan siya. Namatay si Thomas Rawlins dahil hindi nakatawid ng tulay ang ambulansya na naantala ang asawa ko sa pag-divert ng pondo. Alam ko noon pwede akong magsalita, pero tumahimik ako. Tinuruan ako ni Itay na magligtas ng mukha at bumili ako ng account ng ibang pamilya. Ang pangungusap ay nagtagal sa kanyang bibig na parang dugo. At yung babae sa labas ng kotse, tanong ni Nick na mas tahimik. Ipinikit ni Claire ang kanyang mga mata at sa wakas ay nakita ang buong alaala. Ang parehong babae, mga taon na ang nakalilipas sa silid ng hukuman. Tinitingnan siya ng walang puot na parang sinusukat ang paglaban ng isang walang laman. Ito ang balo. Ang salita ay nagtagal sa hangin na parang kampana. At sa susunod na sandali, ang matalim na tunog ng isang shrapnel ay nagpaalala. Sa kanya na ang mga katotohanan sa Ashwood
ay laging dumarating na sinasamahan ng isang taong gustong patahimikin ang dulo ng pangungusap. Lumakas ang ulan sa ibabaw ng Ashwood at ang bayan ay tila yumuko, nagtatago ng mga lihim na malapit ng malantad. Umalis si Miles sa paradahan ng sementeryo nang nakapirmi ang kanyang manibela at ang kanyang pag-iisip, ang flash drive sa kanyang bulsa at ang katiyakan na ang banta ay hindi lamang nagmumula sa kalye. Muling bumalik ang tunog ng mabibigat na paghinga sa radyo, ngunit ngayon ay sinabayan pa ng maliliit na bitak na parang may tumutugtog ng metal laban sa metal, isang silent code. Sa kabilang dulo, nanatili si Claire sa kotse kasama si Nick. Bawat segundo ay higit na nalalaman na ang pagtitiwala sa kanya ay nangangailangan ng pagpikit ng kanyang mga mata sa higit sa isang detalye ng nakaraan. Si Nick ay tila nagmamaneho ng walang patutunguhan, ngunit alam ni Miles na ang ganitong uri ng ruta ay may layunin upang lituhin ang mga sumusunod. Subukan ang mga nagmamasid at tiyakin na sa huli. Tanging ang mga nakakaalam ng orihinal na mapa ang makakaalam kung saan sila hahantong. Nakuha ng traffic camera ang sedan sa isang curve bago ang saradong tulay ng bayan at mabilis na tumakbo si Miles patungo sa parehong exit. Pagdating niya, nakita niya ang mga sariwang bakas ng gulong sa balikat at ang malayong refleksyon ng mga ilaw na kumukupas sa hamog. Sa kanyang cellphone, isang anonymous na tawag ang bumukas mag-isa. Walang ring at napuno ng boses ng babaeng may payong ang sasakyan na parang nasa backseat. Hindi siya sumigaw, hindi nagbanta. Sinabi lang niyang ayaw niyang mamatay si Claire, ngunit sa halip ay gusto niyang ipahayag niya sa publiko ang kanyang ginawa, na magbayad gamit ang tanging pera na hindi mabibili. At bago pa makasagot si Miles, isa pang boses ang dumating sa linya, malalim, pamilyar, ang kapitan na nag-utos sa kanya na ihulog ang kaso at bumalik kaagad. Ang biglaang paghiwa ay nag-iwan ng katahimikan na tila pumipintig sa kanyang ulo. Nagpark si Nick sa isang abandonadong bodega sa waterfront, pinatay ang makina at tumingin kay Claire nang may masakit na kalmado. Maari pa raw niya itong mailabas ng buhay sa gabing iyon, ngunit kung magtitiwala lang ito sa kanya upang ilantad, hindi lamang ang sarili niyang pagkakamali, kundi ang pangalan ng taong higit na nakinabang dito. Ang kanyang paghinga ay bumilis, hindi mula sa banta ng kamatayan, ngunit mula sa pag-iisip na mabuhay at magkaroon ng kaalaman sa mundo. Sa di kalayuan, papalapit ang mga yabag, mabagal, kontrolado, umaalingaw-ngaw sa basang semento. Pumasok si Miles sa gilid ng gate, nakabunot ng baril, at nakita si Claire at Nick na nakatayong hindi gumagalaw, nakatingin sa iisang direksyon. Mula sa mga anino lumabas si Evelyn Rollins, nakasara ang payong na parang batuta sa kanyang tagiliran. Ang mga mata ay nakatitig kay Claire at sa likod niya, isang figurang masyadong pamilyar na hindi sinasadya, ang wiretap operator ng istasyon na may dalang folder ng file. Huminto si Evelyn ilang di pa ang layo, hindi nagmamadali, na parabang ang buong paglalakbay doon ay isa na lang kabanata sa isang kwento na sa anumang kaso ay magkakaroon ng parehong wakas. Napagtanto ni Miles na hindi ito isang pangangaso, ito ay isang pag-aayos ng mga puntos at siya ay nasa gitna, hindi sigurado kung saang panig ang katotohanan ay mahuhulog. Ang bumbilya na nakasabit sa gitna ng bodega ay umindayog sa hangin na sumasala sa mga bitak na nagdulot ng mahahabang anino na tila umaabot sa pakikinig. 2 hakbang pasulong si Evelyn at ang lusak ng tubig sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumasalamin sa isang mukha na hindi nanginginig. Nanatiling nakatutok sa kanya si Claire, ngunit kitang-kita ang tensyon sa paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamay na parang may hawak na hindi nakikitang bigat. Ibinagsak ng wiretapper ang portfolio sa isang kinakalawang na mesa. Sa pagbukas nito, tumapon ang mga papeles at litrato, mga kontrata, mga record sa bangko, mga kopya ng mga email. Lahat ay naguugnay sa pangalan ng asawa ni Claire at dahil dito, sa kanya, sa naantalang proyekto sa pagtatayo na nagdulot ng buhay ni Thomas Rollins. Tiningnan ni Miles ang material, nakilala ang mga panloob na selyo at mga selyo
na hindi dapat naroroon. Ninakaw mo ba ito sa police station? Tanong niya, mahina ang boses, mas bigo pa sa paratang. Hindi sumagot ang wiretapper, itinaas lang niya ang baba niya kay Evelyn na para bang pinayagan siya nito. Huminga ng malalim si Evelyn at nagsalita, hindi na parang nananakot kundi parang nagsasara ng isang kaso. Ayoko ng dugo niya. Gusto ko ang katotohanan. Ngayon sa harap ng mga taong mahalaga, sasabihin niya ang ginawa niya. Ipinikit ni Claire ang kanyang mga mata at bumalik ang alaala na parang shrapnel. Sa gabing nalaman niya ang sinadyang pagkaantala, ang hindi pinansin na tawag sa telepono, ang kinalkula na desisyon na manatiling tahimik. Pagbukas niya ay napatitig siya ng diretso kay Evelyn. Kung magsasalita ako, hindi lang pangalan ko ang babagsak. Ito ang pangalan ng maraming tao na hindi mo nakikita. Si Evelyn ay nagbigay ng kalahating ngiti ng walang kagalakan. Ganyan ang katahimikan palaging nananalo, hanggang sa makahanap ka ng isang taong natalo ng husto upang hindi matakot. Lumipat si Nick sa pagitan nila at sinabing maaari niyang ilabas si Claire ngayon na ang kaso ay maaaring ilibing na hindi na kailangang malaman ng sinuman. Nakita ni Miles sa kanyang mga mata ang dilema na pumapatay sa mabubuting tao, ang pagpili sa pagitan ng pagliligtas ng buhay o pagliligtas sa katotohanan. Bago pa makasagot si Claire, umalingaw-ngaw sa labas ang isang pagbagsak ng metal. Bumukas ang mga pinto at naputol ang mga ilaw sa loob. Hindi ang pulis, sila ay mga lalaking nakasuit, neutral ang mga ekspresyon, ang uri na nagtatrabaho para sa mga bumibili ng katahimikan. Hindi umatras si Evelyn. Naglakad siya patungo sa kanila, may hawak na payong na para bang isa na namang maulan na gabi at sinabing, sapat na ang sinabi niya. Sumenyas ang pinuno at ang iba ay nagkalat. Nang lumingon si Miles, wala na si Claire sa tabi niya. Mag-isa siyang naglakad patungo kay Evelyn. Panay ang mga hakbang sa kabila ng takot. Huminto siya sa harap ng balo at sa isang malinaw na tinig na umalingaw-ngaw sa bakanteng bodega ay umamin. Mga salitang tuyo, walang palamuti, ngunit bawat isa ay may timbang sa mga taon na sinubukan niyang ilibing ang mga ito. Tumango lang si Evelyn na para bang may natatanggap na siyang alam na. Kinabukasan nagising ang bayan sa balita na ang tagapagmana na si Claire Hensley ay nagbitiw sa lahat ng kanyang mga posisyon at nag-donate ng kanyang kayamanan sa isang pondo para sa mga pamilya ng mga biktima ng hindi natapos na mga pampublikong gawain. Walang binanggit si Rollins, walang litrato ni Evelyn. Isang pangungusap lamang sa editorial ng lokal na pahayagan. Ang ilang mga utang ay hindi maaaring bayaran ng pera. Alam ni Miles na para sa mga nakasaksi nito, hindi ito kumpletong pagtubos, ngunit ito ay isang piraso ng karma na inihatid. Noong huling nakita niya si Claire, nasa porch siya ng lumang mansyon, walang security, walang sasakyan. At sa hardin isang palumpon ng mga liryo na naiwan sa maagang umaga ng walang tala. Nang sumunod na gabi ay bumagsak si Ashwood sa napakalalim na katahimikan na halos tila kahina-hinala. Nagmaneho si Miles sa mga basang kalye nang walang patutunguhan na sinusundan ng instinct ng isang taong nakakaalam na ang ilang kwento ay hindi nagtatapos sa susunod na araw. Anuman ang sabihin ng mga pahayagan. Dumaan siya sa mansyon ni Claire. Nakapatay ang mga ilaw, ngunit ang kanyang silweta ay lumitaw sa balkonahe. Hindi gumagalaw tulad ng isang estatwa na nakatingin sa sarili nitong libingan. Bumagal siya at doon niya napansin. Sa tabi niya, nakasandal sa rehas, ay si Nick na humihit-hit ng sigarilyo. Matamlay na tumaas ang usok, ngunit sinalubong ng kanyang mga mata si Miles na malinaw na may nagsasabing, marami ka pang hindi alam. Hindi huminto si Miles, nagpatuloy lang siya, dala ang discomfort ng malaman na hindi lahat ng multo ay na-exorcise. Samantala, sa sementeryo ng munisipyo, mag-isang naglalakad si Evelyn Rollins sa mga lapida, ang kanyang saradong payong ay umalalay sa kanya sa mamasa-masa na lupa. Huminto siya sa harap ng lapida ni Thomas, kumuha ng maliit na recorder sa kanyang bulsa at pinindot ang play.
Ang boses ni Claire na naitala ilang oras na nakalipas ay paulit-ulit ang pag-amin, bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa malamig na mga bato. Ipinikit ni Evelyn ang kanyang mga mata, hinayaan ng tunog na punan ang kawalan na iniwan ng kamatayan. Walang ngiti, walang ginhawa, tanging katiyakan na sa wakas narinig na ng bayan ang katotohanan kahit hindi nito nakilala. Pagbalik sa kanyang bahay, nakita ni Miles ang isang Manila envelope sa kanyang pintuan. Sa loob, isang Polaroid, ang kanyang sarili, nakuhanan ng larawan mula sa likuran, papasok sa bodega noong nakaraang gabi. Sa likod, sulat kamay, ay ang parirala. Ang lungsod ay nakikinig pa rin. Naramdaman ng opisyal ang bigat ng bawat sulat, nauunawaan na ang network na nag-espiya sa Ashwood ay hindi na dismantle. Nagpalit lang ito ng kamay. Kinaumagahan, nagising si Claire sa ingay ng mga yabag sa hardin. Bumangon siya, binuksan ang kurtina at nakita ang isang palumpon ng mga puting liryo sa bench na bato. Sa tabi, nito may saradong itim na payong at walang palatandaan kung sino ang nag-iwan dito. Nakatayo siya roon, nakatitig dito, hindi sigurado kung ito ba ay isang banta, isang paalala, o isang babala na. Sa Ashwood, ang ilang mga utang ay hindi namamatay. Nagpapalit lang sila ng mga nagpapautang. Papasok na ang bukang liwayway at tila na suspinde si Ashwood sa oras na para bang ang bawat sulok ay naghihintay ng isang pangwakas na pag-aayos. Nanatili si Claire sa beranda, nakatitig sa buke ng mga liryo at sa itim na payong na parang nagmamasid sa isang code na tanging sa kanya lang alam. Parang bagong hiwa ang alaala ni Evelyn, matatag at tahimik sa shed. Walang takot, ngunit may bigat. Ang bigat na malaman na mababaw lang ang ipinagtapat niya. Lumitaw si Nick sa likod niya, nakayapak, may dalang 2 tasa ng kape. Inilagay niya ang isa sa rehas at simpleng sinabi, "Hindi lahat ay gugustuhin na manatiling buhay ka pagkatapos nito." Ang pangungusap ay nakabitin sa hangin tulad ng singaw na tumataas mula sa tasa. Sumagot si Claire nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi lahat ay nagawang patayin ako noon. Sa buong bayan, nag-scroll si Miles sa mga file sa flash drive na nakita niya sa sementeryo. Sa mga recording, larawan at dokumento, isang video ang namumukod tangi, isang internal security camera na nagpapakita kay Sergeant Miles Carter, siya mismo, na pumasok sa recording room ng istasyon ng pulis at ginugulo ang kagamitan. Nanlamig ang dugo niya. Hindi niya naalala ang eksena pero hayon na record. Ang ikinaintriga niya ay ang detalye sa kanyang uniforme. Ang badge ay nagpakita ng isang petsa mula noong 2 taon na ang nakakaraan, isang panahon na hindi pa siya nagtatrabaho sa Ashwood. May nagpeke ng recording para isama siya sa laro at ngayon, mayroon din siyang presyo. Kinaumagahan, iniwan ni Evelyn si Ashwood sa eastbound road. Sa upuan ng pasahero, ang file folder, sarado, hindi ginalaw. Bago mawala sa ulap, humila siya sa balikat, ibinaba ang bintana at hinayaang lumipad ang isang sheet, isang kopya ng pinirmahang pag-amin ni Claire. Napabuga ito ng hangin at hindi na makikita ng bayan ang dokumentong iyon. Ngunit hindi ito kailangan ni Evelyn. Kung sino man ang kailangang marinig, narinig na niya ito. Kinabukasan habang papalapit si Claire sa tarangkahan upang tipunin ang mga liryo, napansin niya ang isang bagong detalye. Isang card na nakapin sa gitnang tangkay. Walang pirma, 4 na salita lamang ang nakasulat sa asul na tinta. Mamamatay siya ngayon. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya sa kabila ng kalye ang malayong refleksyon ng isang nakapark na sedan, nakapatay ang mga headlight. Tumatakbo ang makina. At sa ilang sandali, naunawaan ni Claire na ang pag-amin ay hindi nagsara ng anuman, nagbukas lang ito ng bagong kabanata. Ang malamig na hangin ay humihip sa tarangkahan na parang isang hindi kanais-nais na mensahero. Nadala nito ang malayong dagundong ng isang makina na hindi nagmamadaling umalis. Natigilan si Claire. Nakakapit pa rin ang card sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pakiramdam ang 4 na salitang iyon ay may ibang bigat ngayon. Hindi na isang banta sa kamatayan, ngunit isang paalala na ang utang na binayaran niya ay maliit na bahagi lamang. Sa loob, si Nick ay nakatingin sa labas ng bintana.
isang baso ng whiskey sa kanyang kamay at ang hitsura ng pagod at pagkalkula sa kanyang mga mata. Alam niyang wala doon ang sedan kung nagkataon. Sa kabila ng bayan, ipinarada ni Miles ang kanyang sasakyan sa harap ng isang abandonadong bodega kung saan ang mga hindi kilalang tip ay nagsabi na bahagi ng clandestine wiretap network ay gumagana pa rin. Pagpasok, nakita niya ang mga cable na nakakalat sa sahig tulad ng mga nakalabas na ugat, mikropono na nakatago sa loob ng mga display doll, at mga folder na naglalaman ng mga transcript ng pribadong pag-uusap ng mahahalagang tao sa Ashwood. Kabilang sa mga ito, ang isang folder na naglalaman ng kanyang pangalan. Pagbukas nito, nakita niya hindi lamang ang mga maling record na nagpaparatang sa kanya, kundi pati na rin ang mga kamakailang larawan niya na sumusunod kay Claire. Mga larawang kinunan mula sa mga imposibleng anggulo na para bang may isang taong laging nauuna. Samantala, ang sedan sa harap ng bahay ni Claire ay nagbukas ng mga ilaw at nagsimulang umatras ng dahan-dahan. Sa backseat, sa dim light, isang babaeng figura ang nakatitig sa mansion. Hindi si Evelyn. Pakiramdam ni Claire ay nakilala niya ang mukha na iyon, ngunit hindi niya ito lubos maisip sa memorya. Nawala ang kotse sa liko, nag-iwan ng makapal na katahimikan na nauuna sa isang bagong pamamaril. Makalipas ang ilang oras, sa downtown, isang Manila envelope ang naiwan sa reception desk ng lokal na istasyon ng radyo. Sa loob ay isang recording, ang boses ni Claire malamig na nagsasalaysay ng bawat detalye ng kanyang pagkakasala, ngunit may mga pangungusap na sinasalitan ng mga salitang hindi niya binigkas. Isang perpektong pag-edit na may kakayahang baluktutin ng anumang katotohanan. Ang file ay may kasamang tala. Nakikinig pa rin ang lungsod at ngayon nagsasalita na rin. Lalong bumigat si Ashwood at parehong naunawaan ni Claire at Miles sa magkaibang paraan na ang tila katapusan ay pagbubukas lamang ng isang laro, kung saan walang nakakaalam kung sino ang tunay na may kontrol. Ang umaga ay nagdala ng makulimlim na kalangitan at isang kulay abo na liwanag na nag-iwan kay Ashwood na parang isang lumang litrato. Maagang nagising si Claire hindi dahil sa insomnia, kundi dahil sa pakiramdam na pinagmamasdan. Pagbukas ng mga kurtina, nakita niya ang isang nag-iisang puting liryo na nakadikit sa gate, hindi katulad ng iba. Ang isang ito ay may maliit na mikropono na nakatago sa mga talulot nito. Napakahusay na nakabalat kayo na kahit sinong walang kamalay-malay ay mapagkakamalan itong bahagi ng kaayusan. Dahan-dahan niya itong inalis, lumingalinga sa paligid, at tanging ang walang laman na kalye lang ang nakita niya kasama ang malayong alingaw-ngaw ng mga yabag na wala na doon. Sa kabilang panig, lumakad si Miles sa silid ng ebidensya ng istasyon ng pulisya na may flash drive sa kanyang bulsa, na ngayon ay mas alam ang bigat nito. Sa mga file, nakakita siya ng isang serye ng mga audio recording na parang mga karaniwang pag-uusap, ngunit ang bawat isa ay naglalaman ng maluwag, halos hindi mahahalata na pangungusap na sunod-sunod na bumubuo ng isang mensahe. Dapat magbayad ang lahat, kahit ikaw. Parang may nagsusulat ng talagamit ang mga piraso ng buhay ng ibang tao. Habang sinubukan ni Miles na tukuyin ang pinagmulan ng mga audio na ito, nakatanggap si Claire ng hindi inaasahang bisita. Isang motorcycle courier ang naghatid ng maliit na itim na kahon na walang return address. Sa loob ay isang lumang portable na radyo, nakaon na, nagpapadala ng static. Halos patayin na niya ito, ngunit sa gitna ng ingay, nakilala niya ang mabagal, sinusukat na paghinga. Katulad ng narinig niya noong araw ng tawag sa telepono. Maya-maya ay dumating ang boses, mahinahon at napakalapit. Ngayon ay hindi ang iyong araw, ngunit ito ay darating. Noong hapong iyon, nakatanggap si Miles ng hindi kilalang abiso na may mga coordinate na tumuturo sa disyerto na baybayin. Pagdating, nakita niya ang mga gulong lamang sa basang buhangin at naka-embed sa kahoy ng isang inabandunang pier, isang card na may 4 na salita na nakasulat sa asul na tinta. Mamamatay siya ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, may higit pa isang mahabang paghampas paglabas ng tinta
hanggang sa ito ay bumuo ng isang pinalaking panahon na parang may gustong ipaalam sa akin na ang pangungusap ay hindi na isang babala. Ito ay isang desisyon. Nang gabing iyon, maagang nagretiro muli si Ashwood, ngunit hindi nakatulog sina Claire at Miles. Alam nilang dalawa na ang laro ay hindi lang nagpapatuloy. Nagpapalit-palit ito ng kamay, at ang bagong manlalaro ay tila mas malapit kaysa dati. Bumalik ang ulan, manipis at halos tahimik na parang gustong itago ng lungsod ang tunog ng mas mapanganib na nangyayari. Nagpalipas ng gabi si Claire na nakaupo sa silyon sa sala. Ang lumang radyo ay nasa mesa na nagpapadala lamang ng static na interspersed na may maikling pagitan ng ganap na katahimikan. Sa mga puwang na ito, alam niya, halos walang pag-aalinlangan na may nakikinig. Paminsan-minsan, isang mahinang pag-click sa pag-record na parang gusto ng kabilang dulo na malaman niya na wala siyang sinabi o naisip na sabihin ang mananatili sa kanya ng mag-isa. Sa kabila ng Ashwood, pumarada si Miles sa ilalim ng lumang tulay kung saan ang signal ng radyo ay pinakahindi matatag. Alam niyang isa ito sa mga relay point na ginagamit para maikalat ang mga clandestine wiretaps. Sa paghahanap sa metal at basang konkreto, nakita niya ang isang maliit na metal box na nakakabit sa istruktura na puno ng mga sound card at makeshift wires. Sa gitna, isang memory card na may dos-dose ng mga file. Nang marinig ang una, natigilan siya. Boses niya iyon na tinatawag si Claire sa isang lihim na pagpupulong. Ngunit peke ang recording, binuo mula sa mga audio snippet na nakolekta sa mga buwan. Kung sino man ang nasa likod nito ay may sapat na material para maging kontrabida sa kwento ang sino man. Habang sinubukan ni Miles na maunawaan ang kahalagahan nito, si Claire ay nakatanggap ng isa pang paghahatid. Sa pagkakataong ito, isang manipis na sobre na naglalaman lamang ng isang larawan, ang kanyang sarili, natutulog, na kinuha mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Nakabukas ang ilaw sa pasilyo. Sa likod, ang petsa ng nakaraang araw. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa imahe, kundi dahil sa hindi maiiwasang konklusyon. May taong nasa loob ng bahay. Ilang hakbang lang ang layo habang siya ay natutulog. Nang maglaon noong 10:17 p.m., pareho silang nakatanggap ng parehong mensahe sa kanilang mga cellphone na ipinadala mula sa iba't ibang numero. Sa hating gabi, matatapos ang laro, walang paliwanag, walang address. Ang invisible countdown lang na nagsimulang magpataw ng sarili sa bawat minutong lumilipas. Ang lungsod na hindi napapansin ay nagpatuloy sa mga mahiyain nitong neon sign at halos walang laman na mga bar. Ngunit para kay Claire at Miles, ang Ashwood ay lumiliit. Bawat sulok ay tila mas malapit, bawat anino ay mas malinaw. Habang bumababa ang orasan, napagtanto nila na kahit sino pa ang kumokontrol sa board, sa hating gabi, may matatalo. At baka hindi lang isa. Bandang 11:48 p.m., tila nagpipigil ng hininga si Ashwood. Ang mga lansangan ay halos disyerto at ang mahinang ulan ay tila nag-iipon lamang upang palakasin ang tunog ng mga yabag ng sinumang maglakas loob na maglakad. Sinundan ni Miles ang mga coordinate na natanggap niya sa pangalawang text. Sa pagkakataong ito ay ipinadala sa kanyang personal na numero, hindi sa kanyang numero ng trabaho. Nagtungo sila sa parehong bodega kung saan, ilang araw bago, nakaharap ni Claire si Evelyn Rollins. Nakaawang lang ang mga pinto. Umiindayog sa hangin, lumalangit-ngit na parang babala. Sa loob ang kadiliman ay pinutol ng isang bombilya sa gitna na nag-iilaw sa isang upuan. Dito, tumutugtog na ang isang portable recorder na naglalabas ng tunog ng mabagal at malalim na paghinga. Maingat na lumapit si Miles at nang hawakan niya ang device, lumabas ang boses ni Evelyn, ngunit hindi live na record. Ang ilan sa amin ay nabubuhay upang sabihin, ang iba ay nabubuhay upang mangolekta. Kasabay nito, isang metallic crack ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Nakatayo doon si Claire sa may pintuan, nakakapit ang basang coat sa katawan niya, nakatitig sa kanya ang mga mata. Sa kanyang mga kamay ay isang Manila envelope. Binuksan niya ito at hinayaan na mahulog sa sahig ang dos-dose ng mga larawan.
lahat ng miles, na kinunan mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang ilan sa mga kamakailan lamang ay maaari lamang nilang makuha ilang oras ng mas maaga. Gusto nilang maniwala akong kasama ka at laban sa akin at the same time, sabi niya. Nanginginig ang boses hindi sa takot kundi sa galit. Isang hakbang pasulong si Miles, ngunit naramdaman ang ikatlong presensya. Mula sa mga anino, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maitim na suit ay dahan-dahang sumulong na may hawak na maliit na remote control. Midnight, aniya, sabay tingin sa kanyang wristwatch. Panahon na para magpasya kung sino ang magsasabi ng kwentong ito at kung sino ang magiging bahagi lamang nito. Isang beep ang umalingaw-ngaw sa silid at napagtanto ni Miles huli na ito ay hindi lamang isang pagpupulong ang bodega ay puno ng mga mikropono, kamera at mga transmitter. Lahat ng nangyari doon sa loob ng ilang segundo ay mapupunta sa isang tao o sa lahat. Ang orasan ay umabot ng 0000. Isang matalim na pag-click ang tumunog at naputol ang recorder. Sa labas, ang tunog ng pagsisimula ng makina ay nag-anunsyo na ang sinumang kumokontrol sa laro ay maaaring wala roon at ang tunay na wakas ay umiikot. Parin sa Ashwood, hindi nakikita na nagpapasya kung sino sa suit ang mamamatay ngayon. Ang tunog ng pag-urong ng makina ay naghalo sa alingaw-ngaw ng ulan na parabang ang lungsod mismo ay sinusubukang burahin ang mga yapak ng gabing iyon. Si Miles at Claire ay nakatayo pa rin. Bawat isa ay sinusubukang sukatin ang isa't isa sa kanilang mga mata. Tahimik, batid na anumang salita na binibigkas doon ay maaaring naitala na at ipinadala sa isang taong gusto sila sa magkabilang panig. Ang lalaking nakasuit ay naglaho ng walang bakas, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagtagal sa hangin, tulad ng amoy ng usok pagkatapos ng sunog. Yumuko si Claire, kinuha ang isa sa mga larawan mula sa sahig at pinag-aralan ito sandali. It was a picture of her and Miles on the same street, but at different times collaged kaya parang magkasama sila. Ang montage ay perpekto, halos imposibleng pabulaanan. They're writing a story where we're both already guilty, she said, her tone a mix of confirmation and defiance. Humakbang papalapit si Miles, ngunit bago pa siya makasagot, isang maliit at matalim na ingay ang pumutol sa hangin, isang paulit-ulit elektronikong tunog na nagmumula sa nahulog na sobre. Sa loob, nakatago sa mga larawan, ay isang maliit na aparato na may kumikislap na LED. Itinaas niya ito at habang inilapit niya ito sa kanyang tainga, narinig niya ang parehong mabagal na paghinga gaya ng dati, na sinundan ng isang pabulong na boses. Mamamatay siya ngayon, pero pipiliin mo kung kailan. Ang LED ay namatay na naiwan lamang ang malayong tunog ng ulan. Tumingin si Miles kay Claire at napagtanto na gaano man katagal sila nakaligtas, ang laro ay patuloy pa rin at ngayon ang board ay 2 piraso lamang ang naka-highlight. Sa labas sa isang lugar sa Ashwood, isang madilim na sedan ang mabagal na nagmamaneho sa isang bakanting kalye. Patay ang mga ilaw nito. Sa backseat, isang babaeng silhouette ang nakamasid sa bayan na may pasensya ng isang mangangaso. Sa kanyang mga kamay ay isang bagong Manila envelope at sa ibabaw nito na nakasulat sa kamay sa asul na tinta ay isang pangalan, Claire Hensley. Ang bukang liwayway ay nakalatag tulad ng isang mabigat na tabing sa ibabaw ng Ashwood at ang bawat lampara sa kalye ay naglalagay ng mga anino na tila gumagalaw sa kanilang sariling kusa. Si Miles at Claire ay umalis sa bodega ng walang salita. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay napakalinaw na ang bawat hakbang ay tila isang tahimik na kasunduan o isang break-up na malapit ng mangyari. Sa parking lot, ang kotse ni Miles ay hindi nagalaw, ngunit sa windshield ay nakasabit ang isang solong puting lirio na pinagsama ng isang itim na laso. Sa gitna ng mga petals ay isang maliit na card. Minsan ang kamatayan ay mabagal. Napaatras si Claire habang binabasa ito habang ibinulsa ni Miles ang card nang walang komento. Sa kaibuturan, alam nilang dalawa na hindi lang ito isang banta. Ito ay isang paalala na ang countdown ay hindi patapos. Ito ay nagbago lamang ng format. Binaybay nila ang halos desyerto na kalsada
Ang tunog ng makina ay nababalot ng tuloy-tuloy na ulan. Habang umiikot sila sa isang liko, nakita nila ang maitim na sedan na nakaparada sa balikat. Hindi makilala ang mga plaka nito. Habang bumagal si Miles, biglang bumukas ang mga ilaw ng sedan, nabulag sila at ang sasakyan ay mabilis na pinaandar, nilagpasan ito at nawala sa malayo na parang isang mabilis na hiwa sa isang pelikula. Tumitig si Claire sa rearview mirror hanggang sa mawala ang mga ilaw. Pagkatapos ay halos pabulong na sinabi, "Nakilala ko ang babaeng iyon sa backseat, ngunit hindi mula rito, mula sa nakalipas na mga taon, mula pa sa lahat." Hindi sumagot si Miles, bagkus ay sinulyapan siya. Napansin ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kamay niya na para bang pinipigilang makawala ang ilang alaala. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi pa sinabi ni Claire sa kanya ang lahat at baka ang nawawalang piraso lang ang makapagpapakita kung sino talaga ang humihila ng mga string. Samantala sa isang lugar sa itaas ng Ashwood, ang babae sa sedan ay nanood ng isang screen na puno ng nakatagong footage ng kamera. Kabilang sa mga ito ang malinaw na tanaw kina Miles at Claire sa loob ng sasakyan. Sa mismong sandaling iyon, napangiti siya ng halos hindi mahahalata at gamit ang isang asul na panulat, nagsimulang magsulat sa susunod na sobre. Ang bukang liwayway sa Ashwood ay walang naidulot na kaginhawahan, isang malamig na liwanag lamang na nagsiwalat ng higit pa sa itinatago nito. Ginugol ni Miles ang maagang umaga sa pag-iisip ng bawat detalye. Sinusubukang hanapin ang thread na nagkonekta sa unang tawag sa telepono, sina Evelyn, Nick at ang misteryosong babae sa sedan. Si Claire na nakakulong sa mansyon ay nararamdaman ang bigat ng katahimikan na para bang bawat dingding ay isang tainga. Alam niyang hindi pa tapos ang gabi. Binago lang nito ang mga eksena. Sa 6:14 a.m., isang sulat ang dumulas sa ilalim ng pinto. Isang Manila envelope, ngunit sa pagkakataong ito na may asul na selyo, alam na alam ni Claire, ito rin ang ginamit ng kanyang ama para sa mga dokumentong na hindi maaring opisyal na umiral. Sa loob, isang solong na type na pahina, hindi nalagdaan. Hindi lang ikaw ang tumahimik at hindi ka magiging huli, pero maaari kang maging unang masira ang ikot. Sa tabi nito ay isang sulat kamay na address. Nag-alinlangan siya, ngunit ang pakiramdam na maaring ito na ang kanyang huling aksyon kaya kinuha niya ang kanyang Amerikana at umalis. Ang tinukoy na lokasyon ay isang inabandunang tinatanaw sa itaas ng lungsod kung saan matatanaw ang Rollins Bridge at ang madilim na ilog na dumadaloy sa ilalim nito. Dumating si Miles na nasubaybayan ang lokasyon gamit ang cellphone ni Claire. Makalipas ang ilang minuto, nakaparada na ang sedan, bumukas ang pinto sa likod, tumambad sa kanila ang babaeng nanonood sa kanila nitong mga nakaraang araw. Lumabas siya, may saradong itim na payong sa kanyang kamay at naglakad patungo kay Claire ng may sukat na bilis. "Hindi mo ba ako naalala?" tanong niya. Mas pagod ang boses niya kaysa galit. Tumitig si Claire at dahan-dahang nagsimulang mabuo ang isang alaala. Mga taon na ang nakalilipas sa ospital. Nang mamatay si Thomas Rollins, dumaan siya sa pasilyo kung saan umiyak ng mag-isa ang isang dalaga. Hawak ang isang dokumento sa pagtanggi sa operasyon dahil sa kakulangan ng paglipat. Ang parehong dalaga ay nakatayo sa harap. Niya ngayon mas matanda, may galos, ngunit may parehong mga mata. "Iniligtas mo ang iyong pangalan at inilibing ko ang kanya," sabi ng babae, nang hindi sumisigaw, ngunit sa katumpakan ng isang taong nakakaalam na ang parirala ay mananatili magpakailanman. "Ngayon, hindi ako naparito para patayin ka. Naparito ako para ibigay sa iyo ang pagpipiliang hindi nila ibinigay sa akin, magsalita o magpatuloy sa pamumuhay sa bigat nito." Napagtanto ni Claire sa sandaling iyon na ang tunay na banta ay hindi pisikal, ito ay moral. Humakbang si Miles ngunit itinaas ng babae ang kanyang payong bilang harang. "Lumabas ka dito, opisyal. Nasa pagitan natin ang utang na ito." Pagkatapos ay inabot niya kay Claire ang isang maliit, nakabukas na recorder. "Nakikinig pa rin ang lungsod. Gamitin mo ito." Lumakas ang hangin, dala ang tunog ng ilog. Tumingin si Claire kay Miles
pagkatapos ay sa babae at pinindot ang record. Sa unang pagkakataon, sinabi niya ang lahat. Walang mga interruption, walang euphemism, pagpapangalan ng mga pangalan, petsa, mga halaga. At sa huli, sinabi niya ang isang bagay na wala sa anumang dokumento. At inaako ko ang responsibilidad kahit nagastos sa akin ang lahat. Kinuha ng babae ang recorder, tumango at ibinigay kay Miles. Iyon na ngayon. Pagkatapos ay lumakad siya pabalik sa sedan at nagmaneho, nawala sa paligid ng kurba na parang isa pang anino sa lungsod. Pagkalipas ng mga araw, ang audio ay nasa bawat lokal na istasyon ng radyo at kumalat online. Imposibleng mabura. Si Claire ay kinasuhan, inalis ang lahat ng mga pribilehiyo, ngunit tumanggi sa anumang plea bargain na may kinalaman sa katahimikan. Nanatili si Miles sa puwersa, ngunit alam niyang nasa listahan din ang kanyang pangalan ng mga mas gustong itago ang mga bagay-bagay. Sa selda kung saan siya naghihintay ng paglilitis, nakatanggap si Claire ng isang huling sobre. Sa loob ay isang puting liryo lamang at isang tala na nakasulat sa asul na tinta. Nagbayad ang utang. Ngumiti siya. Maliit na ngiti pero totoo. Sa labas, ginawa ni Ashwood ang negosyo nito, ngunit may isang bagay sa bayan na mas magaan na parang sa isang maikling sandali, ang karma ay nakatagpo nito. Kung ang kwentong ito ay nagpapanatili sa iyo ng hook sa ngayon, isipin mo na lang kung ano ang naghihintay sa iyo sa susunod. Mag-subscribe at mag-iwan ng like.